Ako, Ako, si si Benigno Aquino III, mataimtim kong pinanunumpaan ay taimtim kong pinanunumpaan na't sigasig ang aking mga tungkulin at sigasig ang aking mga tungkulin. Crisis at the Quirino Grandstand, your government has launched an independent and transparent investigation into the events of August 23. Tumatatag ang ating ekonomiya at dahil dito, lumalago ang kaban ng ating bayan. Pinoprotesta nila ang pagtapyas ng budget para sa mga tinatawag na state colleges and universities o mga koleyo at universidad ng gobyerno. Parang hindi. So far, wala pang nangyayari. Ginagawa naman niya siguro yung lahat, poverty alleviation. Nagawa naman sila ng mahakot. Kasi sa ngayon, ang dahil pa rin nakikita ng mga students. Ang dahil pa rin walang trabaho. Ang dahil pa rin nasa informal sector. So, I don't think na natulungan na ibsan yung paghihirap ng mga tao, ng mga Pilipino. Now everything's still the same way it was before Pinoy's term, but I'm a positive person and I hope that he does something about it and the people who need help can get help. But we still have to see whether or not his programs, like the conditional cash transfers, if it's gonna work or not. And I think with the still rising unemployment and still hindi pa nagagawa ng paraan yung issues like yung wages, commodity prices, siguro dun lacking yung administration. And I think the administration must try to reevaluate kung ano nga ba yung priorities nila pagdating sa poverty alleviation. Pero kung sa issue na to and we're trying to achieve yung Millennium Development Goals for poverty reduction, I think hindi pa kinakaya ni Pinoy. Mga programa para tugunan ang kahirapan sa ating bansa. Isa na dito yung conditional cash transfer program. Okay naman siya, nakakatulong naman siya sa mga may hirap. Ang problema, ito ay panandali ang solusyon lamang. Hindi naman kasi kaya ng gobyerno na tuloy-tuloy na bigyan ng sabihin natin tulong na pinansyal ng mga may hirap. Kailangan mag-isip sila Pinoy at sila administrasyon ng mga programa na makapagbibigay ng patagalang solusyon para sa kahirapan sa ekonomiya. I think masyado pong maaga para sagutin ko yung mga tanong mo. Masasabi kong hindi kinaya ni Pinoy na tugunan ang mga issue tungkol sa trabaho. Kasi 1 year pa lang si Pinoy, right? So, hindi ko pa masasabi. Dahil kahit nga masabi natin na may mga job fairs na isinasagawa siya at kaagapay na rin ang DOLE o Department of Labor and Employment, naririnig ko sa balita madalas na madami pa rin mga Pilipino ang pupunta sa abroad at nagiging OFW. At kahit sabihin natin may mga job fairs, nakulang pa rin ang mga ito at dahil dito nagiging resulta na madami sa ating mga Pilipinong nagtatrabaho ay karamihan nagiging unemployed o nagiging underemployed. So far, yung nakikita natin, yung main track niya talaga is against poverty reduction via the CCT at anti-corruption movement. Hindi pa masyadong nakikita yung ano yung direction towards land reform, especially with the gains of Congress in passing the extension of the CARP. Maganda sana yung promise ng CARPer, kasi mas na-strengthen yung CARP. Pero so far, wala tayong nababalitaan na big land holdings na nadidistribute na sa mga magsasaka. At dahil si Pinoy yung pinag-uusapan, hindi maaalis yung issue ng Hacienda Lucita. And I guess, yun talaga yung magiging barometer kung how influential he is. Hindi siya pwedeng maghugas kamay na konti lang yung stocks niya, hindi niya maalis sa kanya na it's a family land holding. Yung
success ng agenda niya on agrarian reform will be measured dun sa big cases, specifically dito sa issue ng Hacienda Luisita. Medyo disappointing, sabihin ba natin, hindi natin inaasahan, pero still all the more, no? Siguro reason na asahan si Pinoy na ma-distribute agad yung Hacienda Luisita.